araw sa inyong lahat mga kababayan. Muli, nagbabalik ang inyong sandigan sa katotohanan at boses ng bawat Pilipino ang tinig ng bayan. Ngayong araw, mayroon tayong hihimayin na isang napaka-importanting legal analysis mula sa isang bihasang abogado, si Attorney Harold Respicio. Kung napanood nyo ang kanyang huling mga banat, talagang hindi nakalusot itong si Madriaga, ang taong nagpapakilala bilang isang self-confessed bagman. Sa video na ating susuriin, malinaw, diretsahan at walang paligoy-ligoy ang naging paghimay ni Attorney Respicio kung bakit isang malaking kasinungalingan ang mga pinagsasabi ni Madriaga. Bakit nga ba pilit na idinidiin ng abogado na walang kredibilidad ang taong ito? At paano nga ba nabisto ang mga gawa-gawang kwento na layuning lumika ng ingay at gulo sa ating bansa? Alamin natin ang buong detalye dito sa Tinig ng Bayan. Sa simula pa lang ng kanyang paliwanag, makikita natin ang husay ni Attorney Harold Respicio sa paglalatag ng mga legal na aspeto. Hindi lang ito basta opinyon, ito ay base sa lohika, karanasan sa batas at sa mismong mga testimonya na inilalabas. Binigyang diin ni Attorney Respicio na itong si Madriaga ay tila isang scripted witness na lumitaw sa gitna ng mga mainit na issue. Mapapansin nyo sa video, isa-isang tinukoy ng abogado ang mga butas at kontradiksyon sa mga kwento ni Madriaga. Ayon kay Attorney Respicio, paano mo paniniwalaan ng isang tao na ang mga detalye ng sinasabi niyang transaksyon ay hindi tumutugma sa realidad? Dito natin makikita ang lupit ng isang tunay na abogado, hindi siya nadadala sa mabulaklak na salita o sa mga emosyonal na kwento ng mga aminadong bagman. Ipinakita ni Attorney Respicio na sa mata ng batas, ang kasinungalingan ay hindi kailanman magiging katotohanan kahit gaano pa ito ulit-ulitin sa harap ng kamera. Bakit nga ba idinidiin ni Attorney Respicio ang kredibilidad ni Madriaga? Simple lang, dahil ang isang self-confessed bagman na walang matibay na hawak na ebidensya ay itinuturing na basura sa usaping legal. Sa video, malinaw ang kanyang punto, ang pag-amin ni Madriaga na siya ay sangkot sa ilegal na gawain ay sapat na para questionin ang kanyang integridad. Ayon kay Attorney Respicio, dapat nating itanong bakit ngayon lang siya lumabas? Ano ang kanyang motibo? At sino ang mga taong posibleng nasa likod nito? Ito ang mga katanungang ibinabato ng abogado na naglalantad sa tunay na kulay ng mga testimonya ni Madriaga. Isang malaking sampal sa ating sistema kung ang mga ganitong klaseng karakter ay bibigyan ng halaga ng walang masusing pagsusuri sa kanilang pinanggalingan. Sa bawat banat ni Attorney Respicio sa video, lalong lumilinaw na ang mga ganitong witness ay ginagamit lamang para sa pampulitikang agenda. Ipinagtatanggol ng abogado ang katotohanan dahil alam niya ang peligro ng paggamit sa mga saksing walang kredibilidad para manira ng ibang tao. Ang tapang ni Attorney Harold Respicio na tawaging sinungaling si Madriaga ay isang paalala sa bawat Pilipino na huwag tayong basta-basta magpapalinlang sa mga self-confessed na kwento na biglang sumusulpot sa gitna ng crisis. Ang kanyang legal na pananaw ay nagsisilbing gabay para hindi tayo maligaw sa dami ng mga peking naratibo na kumakalat ngayon. Ang lupit dito, mga kababayan, ay ang paraan kung paano hinubaran ni Attorney Respicio ang bawat anggulo ng kwento ni Madriaga. Pinatunayan niya na ang katotohanan ay hindi nabubuo sa pamamagitan ng pag-arte o paggawa ng kwento sa harap ng media. Habang pilit na idinidiin ng iba ang kanilang panig, heto ang isang abogado na naninindigan sa kung ano ang tama at ayon sa batas. Ipinakita niya na hindi tayo dapat magpaloko sa mga scripted drama na layuning lituhin ang sambayanang Pilipino. Ang kanyang pagsusuri ay isang matibay na pananggalaban sa mga mapanirang balita na tila pinaplano para manggulo sa ating isipan. Kaya naman dito sa Tinig ng Bayan, patuloy nating pakikinggan ang mga eksperto gaya ni Attorney Harold Respicio. Sila ang nagbibigay sa atin ng tamang perspektibo para hindi tayo mauto ng mga taong ang trabaho lang ay mag-imbento ng kwento. Ang katotohanan ay mas matimbang kaysa sa kahit anong bagman stories na walang matibay na ebidensya. Uhaw ang mga Pilipino sa katarungan, at ang katarungang iyon ay makakamit lamang sa pamamagitan ng mga saksing may integridad at katapatan. Mapapahiya ang mga taong gumagamit ng kasinungalingan dahil ang batas ay palaging panig sa katotohanan. Kayo, mga kababayan at mga katinig dito sa YouTube, ano ang inyong naging reaksyon nang mapanood nyo ang mga banat ni Attorney Harold Respicio laban kay Madriaga? Bilib din ba kayo sa talas ng kanyang pagsusuri at sa tapang niyang hubaran ng kasinungalingan? Sang-ayon ba kayo na isang malaking scripted drama lang ang lahat ng ito? I-comment ang inyong mga saloobin sa ibaba dahil ang inyong boses ang tunay na lakas ng ating talakayan. Huwag kalimutang i-like ang video ito, i-share sa inyong mga circles para malaman ng lahat ang katotohanan at syempre, mag-subscribe sa Tinig ng Bayan para laging updated sa mga pinakamainit na legal at pampulitikang issue sa Pilipinas. Pindutin na rin ang notification bell para wala kayong ma-miss na upload. Ito ang inyong katuwang sa paghahanap ng katotohanan, ang Tinig ng Bayan. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at hanggang sa susunod nating video.
mabuhay ang Pilipinas. Mahina yung credibility ni Madriaga kasi parang ang lumalabas ngayon, ang prueba niya lang ng closeness niya kay VP Sara Duterte is yung mga selfie niya at saka yung mga pa-shoutout. Alam mo naman, bilang sikat na tao, marami nagpapa-selfie dyan at saka nagpapa-shoutout. So, hindi po yun conclusive proof na meron siyang operational proximity kay VP Sara Duterte. Pero bakit kapag binabati siya ni VP Sara Duterte, kailangan pa ng pangalan na nakaprint, di ba? Usually kapag fan ka, yun ang ginagawa, di ba? At saka pinapadalhan daw siya ng email na formal, "Thank you so much, Dr. Madriaga." Ganun ba kapag close mo yung tao, papadalhan mo ng formal email? Pero ganun yung ginagawa mo kapag marami kang supporter. Lalo na't yung mga diehard supporter mo, mga leader ng supporter, ayaw mong bitawan yan. May mga private meetings yan, hindi ba? Parati mong inaalagaan yan, parati mong sinashoutout, parati mong binibigyan ng formal na communication. Pero kung totoo na siya yung ginagamit na bagman, dapat ang mas pinakita niya ay yung mga nasa cellphone na logs, na text, at mga logs ng tawag. Yun dapat. Yung mga pinakita niya lang, yan lang yung mga nakikita sa Facebook At sabi niya, galing din sa Facebook yun. Yung sinabit niya na supplemental affidavit, parang pinilit nila na gumawa ng negative na istorya, tapos gusto nilang ipilit na yung context ay sakto-sakto. Halimbawa, sabi nila nung tatakbo daw si VP Sara at saka si BBM nung 2021, nung nag-decide sila, 2022, plano na daw nila napabagsakin si BBM ng 2025. Kaya daw nagkagulo ang Pilipinas ngayong 2025 at 2026. Hindi totoo yan. Kasi nung nakausap ko si VP Sara Duterte, nung pumunta ako ng Davao, meron kaming private lunch, grupo ng kanyang mga inner circle, ng kanyang mga VIP nung araw na iyon. May nagtanong sa kanya mula sa amin, sabi niya, ano pong masasabi ninyo tungkol sa panawagan na palitan na at pababain na si Bongbong Marcos at kung pwede magkaroon ng extra constitutional transition, ibig sabihin revolusyon. Ang sagot ni VP Sara doon, "I will let things run through their natural course." So, ibig sabihin, ayaw niyang maistorbo. At sabi niya, nagtatrabaho lang po ako sa aking VP office kung anong mga project at mga budget na itinalaga nila para sa amin, yun lang ang inaasikaso ko ngayon. Wala nang iba, kaya tahimik lang ako. So, yun ba ang tao na gustong pabagsakin si BBM ngayong 2025 at 2026? Hindi. Pero, ginawang istorya yun ni Madriaga para ipilit yung current context na kunwari pinagplanuhan na noong 2021, 2022 pa. So hindi yun po ang gusto ni VP Sara Duterte. Ang isa pang example is yung vocabulary ni Dugong. Meron siyang binanggit na bakla iyan at o kaya baliw iyan. Pero si Dugong hindi nagsasalita ng Tagalog yan pagdating sa mga ganyang salita, hindi ba? Kapag magsasalita ng ganon, ang sasabihin niya Bisaya, buang yan o bayot yan. Ganon siya magsalita. At ganoon din po yung sinasabi ni Madriaga nung una daw silang magkakilala ni VP Sara Duterte. Sabi daw ni VP Sara Duterte ay mas gusto niya yung tawag kaysa text. Hindi totoo yan. Dahil kami ni VP Sara Duterte, sa totoo lang, hindi naman kami magkakilala at close. Pero somehow, coincidentally, nung isang araw, yun lang yung first time na nakuha ko yung number niya. At for some reason, gusto ko siyang tawagan. So tinawagan ko siya at sabi niya sa akin, hindi niya sinagot yung tawag at tinext niya ako, doon tayo mag-usap sa Signal dahil nakatap ang number ko. So, ibig sabihin, ayaw niya ng tawag. At nag-text lang kami doon sa encrypted app platform. So, kung totoo na nag-uusap sila ni VP Sara Duterte at ang preferred daw ni VP Sara Duterte ay tawag, hindi totoo yan dahil nakatap lahat ng number ng mga high-profile na tao sa Pilipinas, pati number ko nakatap. Hindi totoo na gusto niya makipag-usap sa Truecaller. Parating nag-uusap yan through encrypted apps. Kaya madami po yung hindi makatotohanan na pahayag ni Madriaga. At isa pa po dito, meron bang motibasyon si Madriaga na magsinungaling? Kasi halimbawa, yung umiyak siya. Noong umiyak siya, halata mo, nung umiyak siya, yun yung panahon na binabasa niya, na love niya si Sara, di ba? Nung umiyak siya, sabi niya, nung binabasa niya yung Facebook post niya, na kapag meron mang tatakbo, hindi ako boboto kapag hindi Sara Duterte ang iboboto ko. Doon siya umiyak. Dahil malalim ang sentimento niya. Kasi alam niya na love niya si VP Sara Duterte at trinatraidor niya ngayon. Pero bakit siya nagsasalita laban kay VP Sara ngayon? Kasi nauna, yung kanyang kaso na kidnapping. Nauna siyang kinasuhan ng kidnapping at saka na-incarcerate siya at nahihirapan siyang mag-bail out. Feeling ko na deny yung kanyang petition for bail. So halos habang buhay na nakakulong yung tao na yan. So therefore, nakita ng gobyerno, ito lang ay hypothesis ko, nakita ng gobyerno na merong dating supporter si Sara na nasa kulungan ngayon, na desperado at hindi makalabas sa kulungan, so kinausap nila, siguro nagkaroon ng deal at sabi, kung gusto mo makalabas sa kulungan, tumalikod ka kay Sara at gumawa ka ng kwento. At para ma-establish natin yung credibility mo, ipakita natin yung mga picture mo with Sara. O di ba? Kahit ako rin may mga picture din ako with Sara eh. Mas close pa nga ang pwede kong ma-establish na relationship with Sara with those pictures. Pero madali lang mag-invento na inutusan niya ako na mag-deliver ng pera, hindi po ba?
O yun po, madali lang talagang mag-imbento kapag ganun yung kalagayan at naipit talaga siya. Naipit siya, wala na siyang pag-asa, hawak ng gobyerno ang kanyang kalayaan at seguridad. Eh malay mo, itumba siya ng gobyerno kung ayaw niyang mag-cooperate at sinasabi na habang buhay ka na lang dyan na makulong kung ayaw mo makipagtulungan sa amin. O kaya kunin mo na lang yung deal na makipagtulungan ka sa amin, malay mo makalabas ka pa dyan. So yun po yung mga questionable na statement ni Mr. Madriaga. Sa palagay ho ninyo, sino yung nasa likod nito nga pong pagpapanggap if ever ni Madriaga naman po? Kasi po parang ang lumalabas ngayon sa testimonya ni Madriaga, gusto lang talaga nilang siraan yung image ni VP Sara at yung pamilya Duterte. Kung mapapansin po ninyo, nilalabas niya na hindi daw magaling si VP Sara sa law school. Anong relevance nun? Diba? Anong relevance nun? So ibig sabihin, gusto mo lang siraan yung tao. Bakit niya sinabi na baliw yung mga anak? Baliw o bading yung mga anak? Hindi naman relevant yun. So, ibig sabihin, gusto mo lang siraan yung image nila. Walang relevance. Ang tanging may relevance lang doon sa testimonya niya, kasi kaya siya present as witness, is because gustong patunayan yung close proximity niya with VP Sara dahil siya daw yung nautusan na nag-deliver ng 125 million confidential funds. Pero kung titignan mo lahat ng supplemental affidavit niya, isang paragraph lang doon ang referring sa supplemental funds. At yun ay nung binanggit niya na hindi totoo na 11 days na na-dispose yung 125 confidential funds. Ang sa totoo lang po, na-dispose iyon within 24 hours. Wait, what? Out of nowhere, bigla niyang sinabing iyon. Before that paragraph, ang dami niyang sinabi na napag-utusan siya at nag-distribute siya ng pera, pero hindi niya sinabi kung sino ang nag-utos sa kanya at hindi niya in-explain kung saan galing yung pera na yun. Somehow, nag-deliver siya ng pera at somehow may pera, and then sa kanya lang sinabi yung isang paragraph na yun. Therefore, kung ang point ng testimony mo ay i-prove na si VP Sara ang nag-utos sa'yo at galing sa confidential funds, hindi mo na-establish na si VP Sara yung nag-utos sa'yo at walang circumstances kang kunento na confidential funds. Ang bagay na yun, parang biglang binunot lang sa isang, out of nowhere, biglang binunot. Itong si Ridon na committee member, siya lang ang nagsabi nung sa huli, clarificatory question daw. Sino nag-utos sa'yo? Hindi naman sinabi dun sa supplemental affidavit. Di ba si VP Sara, leading question na yun. Dapat ino-objection yun. Nung itong si Chairman Jervil Luistro, maraming mga question siya na sinabi na dapat wag probing at wag exploratory, dapat clarificatory lang. Yung question na yun, exploratory yun probing yun kasi hindi linagay yun doon sa supplemental affidavit, pero pinayagan yung question, hindi naman binanggit kung sino ang nag-utos sa kanya. Pinayagan sino na naman yun? Si Chubby Guy, na tanungin kung sinong nag-utos sa kanya. Pero at any rate, mahina talaga yung testimonya ni Ramil Madriaga. Kaya yung views ko, kapag makikita mo sa opinions ng iba, perspectives ng iba, magkakaiba po. Pero iisang trajectory lamang, iisang vector lamang. At yan ay papunta sa katotohanan. At ang katotohanan ay buo ang kredibilidad ni VP Sara Duterte. At gusto namin siyang maging presidente ng Pilipinas. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Boses mo yung mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sama-sama nating palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!